Kamusta guys? Medyo na-excite ako ngayong araw dahil may re-react tayo. Kanina ginawa natin ng reaction si Jerome Ebardome ng The Clones, yung Elvis Presley ng Pinas guys. Meron mga nag-comment sa atin, ayan, shoutout muna natin din. Sila, ayan, Marianos Samier, ayan, 6875. Vilma Sistoso, 8986. Maribel Aquino, ah, Lisa 603 Vlog, Martin Marquez, at ayan, marami silang comment at sinasuggest nila na panoorin natin itong Pillow Talk na interview ni Jerome. Yan, kaya ngayong araw nag-decide tayo gawa na natin kagad na reaction video to. Ayan, shoutout nga pala kay Ma'am Jerry Lee Salvador, yung host nitong Pillow Talk. At inaanyayahan ko na rin kayo guys na mag-subscribe kayo sa kanyang channel doon sa Pillow Talk. Ayan, simulan natin to guys. Medyo na-excite ako nung napanood ko. Medyo hindi natin na bubuuin tong video kasi gagawin pa natin ng part 2. Medyo mahaba yung video eh. Pero yun, simulan na natin. Ayan, ano pala, mali pala ako ng bigkas ng apelido niya. Ebardome pala, hindi pala Ebardome. Ayan. Yes, there were times I'm sure you knew when I bet all more than I could chew. Grabe. Nakakilabo talaga yung boses niya. Elvis na Elvis talaga. Hindi nga tayo nagkamali. Sabi niya nga doon sa interview niya, vibrato pala yun. Yung technique na ginagamit niya dito. Tsaka masyado ako namangha doon sa mga sinabi niya eh. Ayan, malalaman nyo guys, sa mga hindi pa nakapanood. Gusto ko sumali sa contest, makilala. Kasi nag-i-start na nga po akong humanap ng gigs nun sa Facebook pages, mga online. Wala akong makita. Walang kumuha sa akin. Although may isa, isang performance yun. Pero yun lang po talaga. After nun, wala na ulit. Tapos pumasok sa akin yung Clones. Sabi ko, gusto ko sumali dito. When no one else can understand me, Grabe. when everything I do is wrong. Yung una ko nga pong salang, Parang nabuhay sa kanya si Elvis, ano? Grabe. Halos almost 190% mahigit na Elvis Presley yung boses niya. And medyo hindi ako updated kasi dito sa sa palabas dun sa TV5. Pero madalas ko makita ito si Jerome sa sa feed ko sa YouTube, Facebook. Kaya medyo naging na-curious ako. Kaya ginawa ko siya ng reaction video. kala ng mga tao, confident ako, malikot na tao. Hindi po. Actually, hinahanap ko yung ko. Yung love, yung baby loves ko, girlfriend ko, yes. hinahanap ko. Yes. Kasi hindi ko siya mahanap. Sabi daw kasi ni Direk pa, Ang sweet sa girlfriend niya, no? Napakaswerte ng girlfriend niya. paketin daw sila. O, gaabang ako. Yun. Ako na nag-perform, di ko pa makita. Oo. Nasaan na siya? Nasaan na? Sabi ko. Ayun. Sa mga nakakalam guys, ilang taon na ba to si Jerome? Ayan, i-comment nyo lang guys sa ating comment section. Una ko salang. Yun pala yun. Kaya pag pinanood niyo po yung first appearance ko, parang ang bilis ng vibrato ko pakinggan. Hindi yun yung natural ko. Kinakabahan lang ako. Yun na nga, sinabi niya na yung technique, vibrato pala yun. Tama. Tama pala yung una natin sinabi dun sa ating reaction video. Yung parang nanginginig yung boses. Vibrato. Wise men say. Tapos naghahanap pa ng Grabe no? Kung kuha niya yun. Napaka kilalang kanta nun ni Elvis. girlfriend. Kung saan ako natingin, Gayang-gaya wala niya. nila mysterious Clones eyes talaga. daw. Confident, Clone talaga. Ang galing talaga ng bar. Hindi, kinakabahan po ako sobra. Tapos
ikaw, dahil lang sa nasa-search mo, kaya ka napunta sa mga old songs. Yes po, nag-start lang ako kay Freddie Mercury, Elton John. Sabi nga ng kuya ko sa akin, ba't mga bakla iniidolo mo? Why not? Why not? Bakit? Oo. Magagaling ka. Oh, magagaling yun. Sila Freddie Mercury. Talagang icon pagdating sa ano. Pero may pagka-komedyante rin to si Jerome. Ano. Nakakatuwa siyang panoorin, makipag-usap. Actually, hindi ko naman alam na bakla sila. Magaling po talaga sila. Oo. Napakagaling nila. True. And then, nung pandemic nga, dun ka na nag-focus talaga sa singing. Yes po, kasi wala akong hobby that time. Wala naman akong magawa. Hindi ako magaling makipag-usap sa tao. Napakamahiyain ako. Well, parang hindi naman halata ngayon. Pero medyo may pagka-shy nga. Pero Parang ano ba tawag sa kanya? Mysterious, parang ganun eh. Yung ano niya, aura niya. Pero magaling siya may sense yung mga sinasabi niya. Mukha siyang matalinong tao. Po. very Talented pa. kengkoy ka nga din, which Mm. is nice. So, ayun. So, pandemic. Yes, doon na nag-start. Si mama, hinirit sa akin. Kasi nag-explore lang ako noon eh. Hinirit lang sa akin ni mama si Elvis noon. Sabi, try mo yung, alam mo yung Kettle, Falling in Love? Alam ko lang po kasi version nun, yung modern. Yung wise men say, ganun style. Then narinig ko yung kay Elvis, wise men say. Parang aksidente lang pala guys yung pagkaka-discover niya dun sa talent niya na kaboses niya si Elvis. Nakakatuwa, no? Gustuhan ko. Doon na nag-start. Una kong ginaya kay Elvis, vibrato niya lang po. Mabilis pa. Hmm. Kasi doon ko narinig, ay kaya ko. So, pinush ko. Yun lang yung kinakanta ko sa kanya. Akala ko lang po mga love songs lang kinakanta niya. Then I realized na I was wrong po. Kasi hindi ko pa po alam na that time siya pala ang king of rock and roll. Oo. Then na-discover ko na Sa mga nakasubaybay guys, meron ba siyang, si Jerome Bay merong formal na aral sa music? Kasi parang ang lalim nung ano niya, ano ba tawag doon? Theory ba yun? Sa music, parang napakalawak ng kanyang alam. bumibirit Hindi lang din basta siya, singer. umiiyaw siya, gumagano. Doon na nag-start akong i-challenge sarili ko, if kakayanin ko, hindi. And today, since nakita ko naman, mukhang kinaya. Oo. Pero kailangan pa ng maraming hasa. Oo. Kayang-kaya naman talaga. Pero ang galing din kung paano mo nga siya. Yun pa yung sa nakakatuwa, ano? Kahit napaka-talented niya, talagang parang hindi pa rin siya umihinto na mag-aral sa music. Yung sabi niya na kailangan niya pa rin mahasa yung kanyang talent. Nakakatuwa. Napakalawak ng kaisipan niya sa pagdating sa music. Na laman na kasi nakarelate ka sa kanya tapos Opo. nakita mo na ay ang dami niya rin palang pwedeng kayang gawin. Opo. So, kaya ko din. Ang ganda nung ganong message na di ba? Kahit si Ma'am Desiree, yung host parang na-amaze siya no, habang ini-interview niya to si Jerome. And then so nung nalaman mo na yung tungkol kay Elvis, paano mo naisip na okay, gusto ko siyang aralin talaga na gayahin ganon? After realizing na yung boses niya, although rinig mong siya yun, pwede mo siyang isa lang sa any genre. Doon talaga ako na-believe. Ayun pala yun. Kasi parang ang kilala ko lang na genre ni Elvis yung mga rock and roll. Pero meron din ako narinig na parang gospel nga yata yun. Marami pa lang kayang kantahin na genre si Elvis. Ayan, may natutunan tayo kay Jerome. Kaya niya magtunog negro, kaya niya magtunog white at the same time. No, no offense or racist thing. Kasi nung time talaga na yun, matindi ang racial separation sa isa't isa eh. And even si Elvis, tinatawagang demonyo raw eh. Demonyo masama sa society. Mukhang na-research niya mabuti, no? Bago niya inaral si Elvis, talagang alam niya yung history ni Elvis. Simula nung nag-uumpisa pa lang si Elvis. Kasi sa ginagawa niyang yun.
Eh, ganun lang naman talaga nararamdaman niya pagdating sa music. Oo. Gusto niya lang naman magpasaya ng tao. Pero dahil doon, napansin ko kay Elvis, one of a kind po talaga siya. And hindi siya yung basta-bastang singer na pwede mong gayahin or imitate. Kasi through the years, every year mostly, ang boses niya nagbabago. Hindi consistent ang tunog. Grabe, napaka-detalyado ng sinasabi ni Jerome. Talagang malalaman mo na sobrang lalim nung alam niya pagdating sa music, sa genre, tsaka sa style. Ayan, babanggitin niya guys. Ito yung natuwa ako nung binanggit niya yung nipis at kapal ng boses ni Elvis. Even the impersonators po, yung pinapakinggan ko sila, ang kaya lang nila mostly 1 or 2 eras ni Elvis, hindi kumpleto. Kung kaya nyo yung 60s, 70s Elvis, hindi mo kaya yung 50s, yung manipis na manipis. Pag kaya mo mag-50s, kaya mo rin mag-60s ng onte. Yung 70s, wala na. So, nung 70s talagang, ganun lang yung boses niya. Ang bata kasi siya, ganun lang yung boses. Kung magiging vocal coach siguro to si Jerome, talagang matinding vocal coach to. Kasi talagang alam niya yung sinasabi niya. Galing, na-amaze ako sa niya. Hindi lang pala siya basta kagaya ng ibang singer na may talent na gumaya ng tunog, magaling yung tenga. Pero to si Jerome, iba talaga yung alam niya. Marami siyang alam at talaga nagre-research siya about sa artist na ginagaya niya. Niya. Parang kambing. Joke No lang. offense to Elvis. Opo, Pero, no offense. Pero ganun. Oo. Tawa ko. You may God carry. Yung ganun style niya. Oo. Kaya ayun, nabilib ako. So, challenge ko sarili ko. Gusto ko magawa lahat ng yun. Oo. Pero, in my current situation sa boses ko, kaya ko siya lang gawin from 50s to 70s. Yun yung Ayan, challenge niya pala yung sarili niya, guys. Kaya, ganon yung talent niya. Talagang nakumpleto niya yung boses ni Elvis Presley simula nung nagsisimula pa lang si Elvis habang patagal na nagbabago yung boses. Talagang inaral talaga ni Jerome. Sabi, napaka-genius nitong batang to. Sabi, mas lalo tuloy ako na curious. Panonoorin ko pa yung mga iba pa niyang interview tsaka yung mga video niya na iba. Yan, i-comment nyo lang guys sa mga nakasubaybay kay Jerome. Kung meron pa tayong gusto nyo pang gawa ng reaction, yan, i-comment nyo lang. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa Pillow Talk. Yan, kay Ma'am Desiree. At ganun din sa, alam ko merong TikTok at hindi ko lang sure kung merong YouTube channel to si Jerome. Pero alam ko naman, panigurado sa mga nakasubaybay, nakasubscribe na kahit nakapalo sa kanya. At kung mahilig naman kayo sa mga ganitong klaseng reaction video, mag-subscribe na rin kayo sa ating munting channel. gusto kong magawa. Ayan, nakaka-excite. Gawin natin ng part 2. O baka umabot pa nga ng part 3, part 4. Ayan. Basta, ayan, maraming salamat sa mga nagko-comment. And halos kagigising ko lang Ano pa lang 1:30 a.m. Tapos nag-check nga ako ng aking notif dito sa YouTube. Nakita ko may mga nagko-comment. Grabe. Marami pala talagang fans na sumusuporta dito kay Jerome. Ayan guys, paano? Hanggang dito na muna tayo. Ayan, abangan nyo na lang yung ating mga susunod na reaction video patungkol kay Jerome. Maraming salamat sa inyong panonood.